sa pangalawang topic ng DSA, which is yung tinatawag po natin na linear search. So, ang linear search guys, ito yung minamatch natin, yung sinesearch natin sa given na mga datas. So, para magawa natin yon, kakailanganin natin ng next variable na tinatawag natin na key. Okay? So, same thing pa rin, meron tayong input, then meron tayong size of an array, and then meron din tayong enter elements. So, hindi na natin aalisin yan. Ngayon, ang gagawin na lang natin ay ibababa natin yon. Tapos, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng extra input dito. So, copy natin yan, and then ipipaste natin siya dito. So, ano yung purpose? Bakit meron kang pangalawang input? Gagamitin mo yung pangalawang input mo para sa element to search. Yan. So, dito natin ilalagay yung isa-search natin. Now, remember, nag-create ka ng extra variable. Ito naman yung gagamitin natin para sa search natin. So, yan siya. Sa key. Now, after nun, ang gagawin natin dito, magsiset tayo ng variable na sasabihin natin na flag. So, sabihin natin int found is equal natin. So, ito yung flag natin, -1. So, bakit meron ka -1? Remember guys, ang array, it always start counting with 0. So, 0, 1, 2, 3, pataas, that will be yung mga datas natin. Pero kapag bumaba yan ng negative numbers, so ibig sabihin, wala yan sa mismong array natin. So, anong meaning ng -1? Ang meaning ng -1 is elements not found. Kasi wala naman siya sa given array natin. Now, after nyan, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng for loop. Sa for natin, guys, ay magkakaroon tayo ng int I, equals natin siya sa 0. Then, I is less than natin siya sa number of elements na ilalagay ng user natin. And then, mag-i-increment tayo dito para sa existing value natin. Now, magkakaroon ka ngayon ng if dito. Gagawin natin if yung array natin ay nag-equal siya sa key, which is dito, sa searching natin. So, kapag yan ay nag-equal siya, ang gagawin natin, isa-set natin yung found natin equal into 1. So, ibig sabihin, or I mean, I. So, ibig sabihin, meron nakita sa mga indexes natin yung I natin. Okay? So, para hindi magtuloy-tuloy yan, magbe-break tayo dito. Then, after nyan, erase na natin to. Yan. And then, sa baba ng for loop na yan, gagamit tayo ng if condition. So, if ang found natin not equal siya sa -1, ibig sabihin, meron tayong nakita, ang sasabihin natin ay cout element found at index. Yan. And then, papakita ngayon natin yung variable na found natin kasi siya yung may hawak doon sa index natin. Okay? Now, after nun, magkakaroon ka ng else dito. Sa else natin, magkakaroon tayo ng cout. And then, lalagay natin element not found. And then, semicolon. Now, check natin ngayon. So, sa pag-check natin, let's say for example, 5 elements lang tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Enter element to search. Search natin yung number 3. So, index element found at index 2. Bakit index 2? 0, 1, 2. So, yan ngayon yung indexes natin or yung linear search na tinatawag po natin.